Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tio Pisto at shoutout kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,301 hanggang 3,305. Nang marinig ito, natigilan si Tian Changsheng. Napagtanto niya na hindi masyadong walang muwang ang pag-iisip ni Aaron, ngunit naisip niya na masyadong simple ang Aaron. Bagamat ang mga first line na tatak ay may napakataas na mga kinakailangan para sa pagpili ng site, ang pagkakakilanlan ng Aaron, kahit na ang mga nasa katanghaliang gulang ay matatakot. Ito ay sapat na upang ipakita na ang Aaron ay may malakas na impluwensya sa mundo. Tinatayang napakasimpleng bagay lang para sa kanya na gusto niyang tumira ang mga first line brand na iyon. Na may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Tian Changsheng kay Aaron, sa tingin ko ay napakasimple mo. Kung talagang may plano ka, tutulungan kitang dumaan sa regular na pamamaraan at makipag-ayos sa kanila tungkol dito. Pakiusap. Ang pangalan ng kumpanya ay Fengchen. Fengchen Commercial Building ang magiging core ng buong kanluran ng lungsod. Fengchen Commercial Building ang magiging natatanging shopping destination sa buong mainit na tag-araw, at ang mga nangungunang tatak na kilala sa buong mundo ay pinagsama-sama. Sabi ni Aaron, kung ito ay mula sa ibang tao, maaaring maghinala si Tian Changsheng na ang taong ito ay narito upang gumawa ng pandaraya, ngunit pagkatapos sabihin ito ng Aaron, wala siyang pag-aalinlangan, at kahit na nakikita niya ang hinaharap ng Fengchen Commercial Building. At sa ganoong lugar, ang ekonomiya ng buong Cloud City ay hindi may iwasang pataasin. Ang hinaharap na pag-unlad ng Cloud City ay hindi maisip. Kasabay nito, alam din ni Tian Changsheng na sa sandaling umunlad ang kanluran ng lungsod, hindi na si Changjia ang magiging unang pamilya sa Yuncheng. Gayunpaman, walang pakialam si Tian Changsheng tungkol dito. Ang unang pangalan ay isang maling pangalan lamang para sa kanya, at ang pamilya Changjia ay hindi kwalipikadong makipagkompetensya sa Aaron. Karapat-dapat sa pagpapala ni Tian Changsheng na maging katulong ng Aaron. Okay, ipapasa ko ang iyong mga saloobin sa kanilang mga tao, at sigurado akong aasahan nila ito, sabi ni Tian Changsheng. Nagkwentuhan sila tungkol sa ilan pang mga bagay na nakagawian ni Wen Jiachang, ngunit ang pangunahing paksa ay Tian Langer at Changjia. Walang lakas ng loob si Tian Changsheng na salakayin ang karanasan sa buhay ni Aaron. Natatakot siya na kung sakaling labagin ang puntong nagpalungkot sa Aaron, haantong ito sa pagitan ng Aaron at Changjia. Nang oras na ng tanghalian, umalis si Han Sanchen sa Changjia. Bagamat sinisikap ni Tian Changsheng at Tian Linger ang kanilang makakaya na panatilihin ang mga ito, tumanggi pa rin si Han Sanchen. Dahil dito, labis na naaawa si Tian Linger. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na kumain kasama si Han Sunny. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya ito na-appreciate. Lolo, sa tingin mo totoo ba ang sinabi niya? Bagamat hindi ko maintindihan ang mga bagay na ito, hindi naman simpleng bagay ang mauna sa mainit na tag-araw, di ba? Pagkaalis ng Aaron, nag-alala si Tian Linger tungkol sa kasaganaan ni Tian Chang. Ang parehong tanong, hindi mabilang na beses na tinanong ni Tian Changsheng ang kanyang sarili sa kanyang puso, ngunit isa lamang ang sagot. Iyon ay ang maniwala. Napakalaki ng pay na Aaron na ipininta sa kanyang harapan kaya hindi makapaniwala ang mga ordinaryong tao. Gayunpaman, alam niya na ang Aaron ay dapat na may kakayahang gawin ito, upang magkaroon siya ng ganoong ideya. Kahit na wala siyang alam tungkol sa pagkakakilanlan at background ni Aaron, handang paniwalaan ni Tian Changsheng ang lahat basta nariyan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon.
Naniniwala ako na totoo ito. Dahil sa kanyang hitsura, natatakot ako na ang Cloud City ay magbago ng malaki. Napabuntong hininga na sinabi ni Chan Changsheng na mayroon siyang ideya na baguhin ang Cloud City, ngunit ang enerhiya na kailangan ay masyadong malaki, na imposible para kay Chanjia. Kaya naman, maagang binitawan ni Chan Changsheng ang ideya. Ngunit hindi inaasahan ni Chan Changsheng na ang hindi niya ginawa ay sinimulan ng isang bata. Gayunpaman, si Chan Changsheng ay mayroon ding pagdududa sa kanyang puso. Bakit pinili ng Aaron si Yuncheng? May espesyal bang nararamdaman para sa kanya ang lugar na ito? Lolo, he is so powerful. Paano kung pakasalan ko siya in the future? Nakangiting sabi ni Tian Linger. Mapait na ngumiti si Chan Changsheng at umiling. Hindi dahil may ganoong ideya si Tian Linger sa edad na ito, kundi dahil sa tingin niya ay masyadong maraming iniisip si Tian Linger. Ang pamilyang Tian ay talagang makapangyarihan sa Yuncheng. Napakaraming tao ang nangungutya kay Tian Linger, at kahit ilang pamilya ay hinayaan ang kanilang mga inapo na sadyang maging kaibigan ni Tian Linger, upang magkaroon ng magandang relasyon sa pamilyang Tian. Gayunpaman, sa harap ng Aaron, ang pamilyang Tian ay walang kalamangan sa posisyon, at si Tian Linger ay hindi napakatalino sa harap ng Aaron. Ang batang babae na nagngangalang Chi Yian ay nagpahiya kay Tian Linger. Hindi ba masarap maging kapatid niya? Sabi ni Chan Changsheng. Siyempre hindi. Nakapout si Tian Linger sa bibig. Hindi kinukumbinsi ni Chan Changsheng si Tian Linger, dahil alam niyang matigas ang ulo ni Tian Linger at walang kwentang sabihin. Kapag nakaramdam ng kabiguan si Tian Linger, susuko na siya. Mas mabuting manatili ka sa bahay. Kailangang lumabas ang aking lolo upang makipagkita sa ilang mga matandang kaibigan. Kapag narinig nila ang balitang ito, maaaring maghinala silang may Alzheimer's disease ako. Nakangiting sabi ni Chan Changsheng. Umalis si Aaron at umupo sa kotse. Paminsan-minsan ay tinitingnan siya ni Bruce Lee sa rearview mirror, kaya hindi na magawang tumawa o umiyak si Aaron. Kung may itatanong ka, magtanong ka lang. Sabi ni Aaron. Lumahok si Bruce Lee sa buong proseso ng dialogo sa pagitan ng Aaron at Tian Changsheng. Marami talaga siyang gustong itanong, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita sa labas ng kanyang abang pagkatao. Sa oras na ito, nagkusa ang Aaron na banggitin na hindi mapigilan ni Bruce Lee ang kanyang panloob na pagkamausisa, "Boss, gusto mo ba talagang paunlarin ang kanluran ng lungsod?" Tanong ni Bruce Lee, bagamat wala siyang tiyak na konsepto ng urban development, alam niyang kakailanganin ang malaking halaga ng pera na hindi niya maisip. Sa tingin mo ba ay pumunta ako dito ng madaling araw para pagtawanan si Chan Changsheng? Nakangiting sabi ni Aaron. Huminga ng malalim si Bruce Lee at mabilis na sinabing, "Boss, I don't mean that. I just think it's incredible how rich you are. Magkano ang pera?" Ang problemang ito ay nagpatawa sa Aaron. Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya ay walang lakas upang mapaunlad ang kanluran ng lungsod. Gayunpaman, kasama si Nangang Bolang, ang master ng ginto, ang Aaron ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pera. Gayunpaman, upang gumawa ng Nangang babayaran ito ni Bolang, kailangan pang maghanap ng paraan ng Aaron bilang huling paraan. Ang Aaron ay maaari lamang lumipad sa pamilya Nangang, bilang isang nakababatang kapatid. Hindi nararapat na magtanong tungkol sa ipon ng amo, sabi ni Aaron. Umiling si Bruce Lee at nagpaliwanag, "Boss, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng pagkakataong makita ang gintong Panginoon sa likod ko. Siya ang tunay na mayaman." Nasa harap niya ang pinakamayamang tao sa mundo, ni isang umutot. Nakangiting sabi ni Aaron. Ibinulong ni Bruce Lee sa kanyang sarili na ang pinakamayamang tao sa mundo ay hindi umutot. Hanggang saan ba kailangang yumaman ang lalaking iyon? Lalong nagpapasalamat si Bruce Lee na ito ay isang matalinong desisyon na sundin ang Aaron. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Chan Changsheng sa ilang matandang kaibigan, na may mataas na katayuan sa Yuncheng at halos kumakatawan sa gobyerno. Kung nais nilang paunlarin ang kanluran ng lungsod, ganap silang may karapatan na gumawa ng desisyon. Pagkatapos makipag-ugnayan sa lugar at oras ng pagpupulong, handa nang magsimula ang Chan Changsheng. Sa oras na ito, umuwi si Tian Honghui at nakita niyang mukhang handa nang lumabas si Chan Changsheng. Hindi niya maiwasang magtanong, "Tay, saan ka pupunta?" "Meet my old friends.
Natatakot ako na ang Cloud City ay gagawa ng isang qualitative leap sa hinaharap, sabi ni Chan Changsheng. Dahil sa pangungusap na ito, hindi maintindihan ni Tian Honghui. Bilang isang 18 tier na lungsod, ang Yuncheng ay may maliit na puwang para sa pag-unlad, pabayaan ang isang qualitative leap. Dad, may gustong mag-invest sa Cloud City. Tanong ni Tian Honghui. Tumanggaw si Chan Changsheng at sinabing, oo, at kilala mo ang lalaking ito. Oo, agad na nagsimulang maghanap si Tian Honghui ng mga taong kwalipikadong mamuhunan sa Cloud City, ngunit sa mga taong kilala niya, walang sino man ang may ganoong kwalifikasyon, at ang mga taong iyon ay mas mababa pa sa Changjia. Kahit si Changjia ay walang kakayahang baguhin ang Cloud City. Paano ito magagawa ng ibang tao? Dad, sino po? Curious na sabi ni Tian Honghui. Aaron, sinabi ni Chan Changsheng, na tila nag-aalala, at nagpatuloy, mauuna na ako. Nakipag-appointment ako sa kanila, ngunit hindi ako maaaring malate. Noong nakaraan, nakilala ni Chan Changsheng ang mga matandang kaibigan na ito. Karaniwan na ang malate. Bukod dito, ang kanyang posisyon sa mundo ng negosyo, ang mga lumang kaibigan ay hindi tatutol sa kanyang pagiging huli. Bagamat ang katayuan ng mga taong iyon ay napakataas, ang ekonomiya ng Yuncheng ay malapit na nauugnay sa Chan Changsheng, kaya kailangan nilang bigyan ng mukha si Chan Changsheng. Dad, sasama ako sa inyo. Sinabi ni Tian Honghui na talagang curious siya sa nangyari, kaya gusto niyang malaman ang higit pa sa daan. Nag-alinlangan sandali si Tian Changsheng, at sa wakas ay tumanggo. Hindi niya alam kung kwalipikado ang pamilya Tian na lumahok sa usaping ito, ngunit ipaalam kay Tian Honghui ang higit patungkol dito. Kung magagamit siya ng Aaron sa hinaharap, ito ay isang magandang bagay para sa pamilyang Tian. Nang si Tian Honghui ang driver, pumunta sila sa itinakdang lugar. Habang nasa daan, patuloy na nagtanong si Tian Honghui, Tatay, ano ang problema? Ano ang kaugnayan nito sa Aaron? Dati, hindi mahawakan ni Tian Honghui ang Aaron, ngunit pagkatapos makita ang kakayahan ni Aaron, alam niyang hindi niya kayang tretuhin si Han 3,000 bilang isang ordinaryong bata, ngunit maaari ba niyang baguhin ang isang malaking bagay tulad ng Cloud City? Bilang isang 18 tier na lungsod, ang halaga ng Yuncheng mismo ay napakaliit. Gumastos man ito ng malaking pera, mahirap para sa Yuncheng na magkaroon ng magandang pag-unlad sa hinaharap, dahil ang banggaan sa ekonomiya ay tiyak na may kaugnayan sa mga dayuhang tauhan, ngunit walang kapital si Yuncheng upang makaakit ng mga dayuhang tauhan. Gusto niyang lumikha ng Fengchen Commercial Building, na tiyak na magiging pangunahing business district ng Cloud City, sabi ni Chan Changsheng. Ang pangungusap na ito ay nagpapatawa kay Tian Honghui. Iniisip pa niya na si Tian Changsheng ay masyadong matanda para magsulat. Paano siya magiging tanga kay Han Sunny? Ang pangunahing distrito ng negosyo ng Yuncheng ay tila napakalakas, ngunit alam na alam ng Tian Honghui na ito ay isang magandang inaasahan. Kahit anong puhunan ang gawin niya, walang kwenta. Kumusta naman ang core business circle ng Cloud City? Ito ay ganap na imposibleng umunlad na umaasa lamang sa kakayahan sa pagkonsumo ng mga lokal na tao sa Cloud City. Dad, kaso ng failure ang Flying Saucer Building. Hindi mo talaga akalain na magagawa niya ng maayos ang tinatawag na Fengchen Commercial Building, no? Sabi ni Tian Honghui. Ngumiti si Chan Changsheng at umiling. Ang pagtatayo ng UFO ay talagang isang kaso ng pagkabigo, at hindi nakamit ang layunin ng mga mamumuhunan. Gayunpaman, alam niya na ang Fengchen Commercial Building na ibinenta ni Han Sanchen ay isang ganap na kakaibang pagbabago. Paano maihahambing ang naturang komersyal na gusali sa gusali ng UFO? Bukod dito, alam ni Chan Changsheng na sa kakayahan ng Aaron, walang sikat na tatak na hindi niya mahahanap. Kung gusto niyang pasiglahin ang mga mayayaman sa ibang mga lungsod na gumastos sa Yuncheng, ang mga paraan ay napakasimple, tulad ng mga bagong benta ng produkto at limitadong benta. Kung gagawin niya ang mga aktibidad na ito ng casual, maaari siyang makaakit ng maraming tao. Lalo na ang mga luxury brand na iyon, palaging hindi mabilang na mga kababaihan ang magbabayad para dito, talagang handa silang maglakbay ng libu-libong milya patungo sa Yuncheng. Alam mo ba kung anong meron sa Fengchen Commercial Building? Sabi ni Chan Changsheng. Ano pa bang meron? Department store na ibang pangalan. Tian Honghui Lightway. Nagpahayag si Chan Changsheng ng disdain sa makitid na pangitain ni Tian Honghui at sinabing,
Ito ba ang pattern mo? Maaari ba siyang mamuhunan lamang sa isang department store? Panipi, tatay, masyado ka bang naniniwala sa kanya? Sa palagay mo ba talaga na sa mga lugar tulad ng Yuncheng, maaari kang lumikha ng isang makapangyarihang mall? Kapag natapos na ang Fengchen Commercial Building, ito ay babaguhin upang masakop ang pinakamaraming brand. Nakangiting sabi ni Chan Changsheng. Madaling maunawaan ang kahulugan ng pangungusap na ito. Ibig sabihin, mas mataas ang sikat na brand effect ng Fengchen Commercial Building kaysa sa Yanjing Shopping Mall. Pero paano maaayos ang mga luxury brand na iyon sa isang 18 tier city lang? Dad, ang ibig mo bang sabihin ay may kakayahan ang Aaron na hayaan kung aling mga brand ang pumasok? Maingat na tanong ni Tian Honghui, kung ito ay totoo, kung gayon ang pagkumpleto ng Fengchen Commercial Building ay maaaring talagang magbago sa kapalaran ng Cloud City. Kung tutuusin, napakaraming mayayamang babae na maaaring mabaliw sa mga luxury goods. Para makabili ng bag, maaari silang pumunta sa ibang bansa at hanapin ito mula sa malayo. Ito ay isang Cloud City lamang, ito ay ganap na hindi malayo. Ito ay hindi lamang ang kakayahang hayaan ang mga tatak na maisip na ang Fengchen Commercial Building isa na maglulunsad ng mga bagong mamahaling produkto sa Kyushu. Nilunok ni Tian Honghui ang kanyang laway ng walang malay. Kung talagang magagawa ng Aaron ang sinabi ni Chan Changsheng, kung gayon ang buong Cloud City ay ganap na mababago, at magagawang tumalon ng direkta mula sa ika-18 na antas ng lungsod patungo sa ika-3 antas ng lungsod o kahit na ang pangalawang antas ng lungsod, tatay, ang pamilya ba ng langit may bahagi ba sa malaking piraso ng matabang karneng ito? Hindi mapigilan ni Tian Honghui na magtanong, kung makakasali rin si Changjia sa proyektong ito, hindi limitado sa Cloud City ang magiging katayuan ni Changjia, baka may pagkakataon. Sa kasalukuyan, hindi mahuhulaan ni Chan Changsheng ang magiging kapalaran ng pamilya Changjia. Ang magagawa niya ngayon ay tulungan ang Aaron na malutas ang mga problemang dala ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!